mo kalimutan, Ustad, kung anong gagawin mo. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakikita nyo, Auntie? Hindi. Makikita, hindi? Nakikita, Ustad. Good. Nasaan na yun? Dito? Bakit nawawala? Bakit? Nasaan ka? Bakit ito lang nakalagay? Nasaan ba yung ibang ano? Blank. Ano na ba natin to? Na-topic ko na to sa inyo? Ante? Na-explain ko na ba to, Ante? Kung anong ibig sabihin ng damir. Yes, Ustad. Ba't na ganun? Anong ibig sabihin ng damir, Ante? And then gaib, third person. Min. Ano ibig sabihin nito, min? Huruful qasam po. O mo, min? Parang walang nagsasalita. Opo, Ustad. Safia, andyan ka ba? Shala po, Ustad. Fatima Josie. Ganito, yung kinig kayo mabuti. Yung walang ingay sa likod niya, sa loob ng bahay, i-steady nyo ng open yung mic. Assalamualaikum. Yung walang ingay lang, kahit i-steady nyo na yung mic nyo. Para direct kayong makapag-participate. Okay. Yung walang ingay, yung maingay, i-off nyo yung i-mute nyo agad. So, ismul fa'il. Review lang muna tayo. Ismul maf'ul. At saka, ismul fa'il. Ano pa ba yun? Al-ma'lum. Al-majhul. Okay, ano ibig sabihin ng majhul? Amara? Unknown po. Hindi alam kung sino ang gumawa. Yes. Al-ma'lum. Brothers and sisters. Laman doer. Alam po kung sino ang gumawa. Known. Alam kung sino ang gumawa. Ismul fa'il. Doer, gumawa ng action. Okay, doer, gumawa ng action. Ismul maf'ul. Receiver po, yung nagawa ng action. Yung doer. White guy. Receiver ng gumawa. Okay, last. Ano ang ibig sabihin ng mudha'af? Saan na ba yung ano ko ng isa na yun? Anong ibig sabihin ng mudha'af? Mudha'af. Parang hindi clear eh. Sorry. Lagyan ng notes. Ano siya ng mudha'af? Shadda. Okay. Ang ibig sabihin ng mudha'af ay shadda. Then blah 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 blah. Nakuha. Anong last ano natin? Di ba may assignment tayo? Moimin, meron ka bang assignment? Pakuha na yung pen ko, yung pen. Nananganap pa, Guru? Anong kanagana? Ay, pananganap. Wala dito. May assignment tayo, no? Yung studs, yung kabak. Yun. Munyak to. Yung gagawin siya, yung madi. Okay. Ano ibig sabihin? Ang mudha'af, kapag mayroong shadda. Ano ibig sabihin ng shadda, yung may ganyan? Anong ibig sabihin nito? Kapag may nakita kang W sa taas. Anong ibig sabihin? Kapag may nakita kayong W sa taas.
Double letter. Okay, double letter. Very good, very good. Tapos, ang unang letter, sukun. Ang pangalawang letter, meron siyang haraka. Yun ang ibig sabihin ng double letter. Halimbawa, di ba? Bismillah po. Madda. Si Brother Junaid po. Ang una ay, ang madda, di ba? Madada. Okay, madada. Yun ang original niya. Okay, ngayon titingin tayo. Yung isa sa mga pinadala ko sa inyo, ito kasi nitsuran nun eh. Isa sa mga pinadala ko sa inyo, Mu'jamul Wasit. Yan na. Kikita nyo? Pagdating dito, tingnan nyo. Yan na. Andyan na siya. Si Madda. And then, anong ibig sabihin ng Madda? Gusto malaman ang ibig sabihin ng Madda? Kasi na kayo, medyo magulo yung stasyon ko. Ano yung assignment, Muhaymin? Sige na, mag-ano ka, Muhaymin? Yung assignment sa'yo ang Zanna. Si Sister Fatima. Pakibasa nga, Muhaymin. Muhaymin, nakamute ka, Muhaymin. Muhaymin, nakamute ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muhaymin. Danna, dannu, dannat, dannata, dananna, dananta, danantum, danantum. Ano yun? Paadot ka. Sige. Ulit. Zanna. Tapos, yun ba yung sa'yo, Muhaymin? Parang hindi to assignment eh. Kasi yung assignment, Muhaymin. Kuha na dyan, guru. Merong mo kuha nun siya. Si Brother Ali. Biya mag-recite. Ha? I-recite lang ba yun siya? Yung, ano ba yung nabinigay ko sa inyo? Abba. Rana? Tama. Nasaan na yan? Bakit ganito? Hindi na i-erase. Kabba. Damma. Rana. Sino po line natin ba? Dito. Tingnan mo ha. Kasi straighten natin ang line. Tapos ilalagay natin siya sa gilid. 1. Dito sa taas niya. Ganyan. O dito na lang. Halimbawa. Ano yung isa? Muhaymin, Abba. Sige daw. Abba. Okay, Abba. And then? Ranna. Okay, pag dalawa. Pag huma, ang nasa loob. Dagdagan mo lang ng alif. Abba. Continue. Pag hum. Si ano? Sige daw, Hazy. Pag hum. Abu. Abu. Kulang na lang han. Si Omar. Abu. May yan May alif. May alif. May alif pa. MashaAllah, si Hazy. Next. Pag isang babae, Hiya. Abat. Abat. Teka lang, bakit ang laki-laki nito? Wala bang yung, saan ko kaya itong palitan? Kakainis ka na ha. Yan. Size muna. Galing ko. Okay guys? Pag dalawa. Abata. Abata. Si Angela Factor Next. po. Angelica, sorry po.
Above na. Above na. Pagdating dyan, continue na yan siya. Above na. Continue na yan. Above ta. Okay, above ta. Above. Kaya hindi ko nilagay. Kasi ang above, ganyanin mo na lang. Above Above. ta. Continue. Above to Above ma. na. Above to ma. Relax kang Tiroima. Above. Huwag kang dumirect. Pagdating dito, Above to. above to, mashallah. Tama ang Tiroima? Ante. Above. Tama, Ustads. Tama, mashallah. Next. Above Easy. T. Okay, so T. Next. Tapos above to ma din. Tuma. Next. Above to na. Tuna. So, ito yung sikreto niya. Pag umabot ka na sa above, dito sa hun na, straight na yun siya pababa. Yung palitan mo lang yung dulo. Above tuna. Pagdating dito, Above to. ana, two. Pagdating dito, Above na. above na. So, yan ang sikreto niya. So, ngayon, sa meaning naman, isang lalaki ang nag-ab. Tingnan mo ang ab. Napakasimple lang. Kung gusto mo tingnan naman ang meaning, andyan si kaibigan Google. Google. Translate. Tapos, huwag yan piliin nyo dyan, ha? Narinig kayo dito, ha? Okay. Next. Ay, bakit? Ay, wala akong Arabic. Wala ay. Hindi pa na-download ata dyan. Hindi pa na-download. Teka lang, customized video. Ano nangyari sa ano ko? Galit. Bago kasi. Eto. Eto na. Wag yun, wag. So last boy na po Naku. natin. So next po puro sisters na inshallah ha. At ganun. Handwriting. Okay po inshallah. Last boy po si Brother Abdullah Bisperas. Pwede kaya? Kagana kaya? Tingnan natin. Wala kasi akong Arabic eh. Uy, meron nga. Father. Babe, Oh, i-load mo yung keyboard ng Arabic, yung tama na yung kanina, tapos mag-type ka gamit yung keyboard mo. ganito lang. Tapos type mo gamit yung keyboard mo, tinan mo. Sige. Ang nanay niya. Try mo daw. Tama nga, Go. tama yan. O, di ba? So magpili ka na lang kung nasaan siya dyan. Abba. Wala, puro dad. Puro dad to. Ababa. Kalimutan ko kasi meaning niya eh. Kaya turi. Saan na yun? Wala kasi. Relax kayo ha mga pagkari. Gusto ko kasi malaman nyo ang meaning niya para kaya nyo mag-transform ng letter. At the same time, kaya nyo rin i-transform ang kanyang meaning. Okay. Ano ba yung hanap nyo? Hijab. Okay, ancestor, herbage. Okay, ba't pala meaning? Daya. Ito lang meaning ang abba. Wag mo nang abbay natin. Ang muhim, tingnan nyo ha. Kung mag-meaning tayo, anong gagawin mo sa meaning? Dito isang lalaking nakaabba. Dalawa, nakaabba. Tatlong, nakaabba. Kung halimbawa ilagay mo is zanna, isang lalaking nagguni-guni, dalawa sila, tatlo patas. Pagdating dito, zannat, isang babae nagguni-guni, Mga sisters na po. and then, Si Sister pag Marian Johnson. zannata, dalawang babaeng nagguni-guni. Pag zananna, tatlo na pataas. Sa meaning yun ha,
Pag isang babae, nagguni-guni ka, isang lalaki kausap mo. Dhananta, nagguni-guni ka ba? Pagdating dito, dhanantuma, nagguni-guni ba kayong dalawa? Pagdating dito, 3 pataas, nagguni-guni ba kayo? Pero dito ay kausap mo sa mukhatab. While dito, sa anti, isang babae ang kausap mo, 2, and then 3 pataas. So sabihin mo, pag kausap mo yung isang babae, dhananti, pag 2, dhanantuma, pag 3, dhanantunna. And then, pagdating dito, dhanantu, nagguni-guni ako, and then dhananna, nagguni-guni kami. So anong nangyari dito is, anong gusto kong ipahiwatig sa inyo? Ano ang main point? Ano ang main point dito? Amara. Ano yung conclusion mo? O deduction mo dito? Dyan po, Ustad. Yung from ano po? Yung meaning ng verb at saka yung transformation niya ganyan. Ano yung na observation mo? Ano lang po, yung dulo lang yung binabago. Sa meaning naman? Sa meaning naman po, para-paras lang nagbabago lang sa tinutukoy na tao. Yes. Or Ang sa ibig dami sabihin, ng tao. tama, nagbabago, ang doer lang nagbabago. Ang meaning ng verb ay steady pa rin. Halimbawa, ang verb mo, dhanna, nagguni-guni. Hanggang dito sa baba, nagguni-guni pa rin yun. Pero ang nag-iiba-iba lang yung tao. Nakuha nyo? Dito, isang tao, he. Dito, 2 sila. Dito, 3, they. Pagdating 3 pataas, dito naman, isang babae. Pero ang meaning is, nagguni-guni pa rin yun. Sister Fatima natin. So, bilang lang ng tao ang nag-iba-iba. Nugget yung point nyo dito? Bilang lang ng tao ang nag-iiba-iba. Okay. Next example is, tulad dito, madda. Ang meaning ng madda is, extend. Na-extend niya. Na-extend ang madda. Pwede rin sabihin nyo, yamuddu yadayhi, parang in-extend yung kamay niya papunta sa bunganga niya. Kumain. Sabi mo, yamuddu yadahu, yadayhi, o yadahu, in-extend yung kamay niya papunta sa bunganga niya. Ibig sabihin, ano tawag dyan? Muimin. Yung nagsungit muimin. Sumubo. O. Okay. So dito, paglagyan mo ng meaning, madda, isang lalaki, he extend. Dito, 2. Dito, 3 pataas. Pagdating dito, isang babae, she. Pagdating dito, 2 babae. Pagdating dito, 3 too many. Pero babae yan lahat kasi muannath. Dito naman sa taas, mudhakkar. Puro lalaki yan. Yung 3 na yan dito. While pagdating dito, mudhakkar, di ba? Pang lalaki. So, kailangan yung kausap mo. Kaya nga ang sabi mo, khatab. Second person na lalaki. And then pagdating dito, isa. Anta. Na-extend mo ba? Halimbawa, naka-extend ka. Dito, 2 kausap mo. Naka-extend kayo. Dito, 3. Dito, 2, 3. Mga lalaki yan lahat. Pagdating dito, ang kausap mo naman ay isang babae, 2, 3 patas. Na-extend mo, isang babae. Na-extend nyo, 2 babae kausap mo. Na-extend nyo, 3 patas na babae. Ang kausap mo. Pagdating dito, madadto, na-extend ko. Sarili ko na yun. Pagdating dito, madad na-extend namin. So, ito yung main point ng anong tawag dyan? Ng transformation ng madhi. Tapos, siya, muda'af, yung may shadda. Yung double. Okay. Sinong may tanong? Baka may tanong. Fatima Josie, may tanong ka? Kailangan lang kung dahan-dahan. Naiintindihan naman, Ustad. Yun lang application. Kailangan practice pa po. Okay. Mashallah. Tapos bali, sentence na po yan, ano ho? Sentence na siya. Kasi alam mo bakit? Kasi ang every verb, in every verb,
mayroon na siyang pronoun. Halimbawa dito, ang pronoun niya is huwa. Huwa. Dito mayroon na siya huma. Mayroon kahit wala pa yan siya na alam mo na mayroon na. Kahit hindi mo lagyan ng huwa, huma, alam mong mayroon na yan dyan sa loob. Nag-guess nyo? Okay. Nakatago. Nakatago yan or dalawang klase yan. Nakatago or dumikit. Halimbawa dito, ang alif kapalit yan ng huma. Nakuha nyo? Itong alif na to kapalit ni huma. Dito naman sa maddu, ang waw na to kapalit ni hum. Pero dito sa madda, itong sa taas, nasa loob, huwa. Nakatago. So ganyan ang itsura niya, ang concept niya. And then, ang ismul fa'il niya, tingnan nyo ang ismul fa'il. Madun. Originally, madidun. Nakita niyan? Originally, madidun. Ano yung madidun? Yung taong nag-extend. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, madadtu yaday. Madadtu yaday. Ibig sabihin, in-extend ko ang kamay ko. Ngayon, faana madidun o faana maddun. Ako yung nag-extend. So ang meaning ng tulad din yun ng katabtu risalatan. Nagsulat ako ng letter. Faana katibun. Ako ang writer. So ang ginamit kong term is katib. Ismul fa'il. Alawaj ni fa'il. Okay, next example. Sabi ko, jalastu fil kursi. Umupo ako sa upuan. Faana jalisun. Ako ang umupo. So ano ginamit ko? Jalis. Ismul fa'il. Jalis. Nakuha niyo yun? Ang ismul fa'il? Okay, next example. Sabi ko, dhahabtu. Nakapunta ako ilal madrasa. Nakapunta ako ng school. Faana dhahibun. Ako yung pumunta. So ang ginamit ko is dhahibun. Okay, nawala siya. Dapat kasi hindi dyan sa dulo-dulo. Ilisin muna natin. So ganun ang concept niya. Faana dhahibun. So huwag kayong mag-alala, lagi natin to ipapractice. Dhahibun. So yung taong lumakad, ang tawag sa kanya, siya ang walker. Walker ba yan? Ang ismul fa'il niya. Limbawa naman yung umupo, the one who sit. Hindi naman pwede mong sitter. Ganun. Basta yung umupo. Ang tawag yun, jalis. Ang taong umupo. Jalisun. Ang tawag sa mga yan, ismul fa'il. Tingnan yung timbangan. Patha, and then may alif, and then ang kasunod niya is kasra, and then dyan, dalawang damma. Ano pa yung ismul fa'il niya? Anong tawag dito? Fataha. Ano yung sinang pataha? Nabuksan. Halimbawa, patahtu albab. Nabuksan ko ang pintuan. So, fatihun. Ako ang nag-open. So, ang tawag sa akin is fatih. Kasi akong nagbukas Akong nagbukas nun. So, ang tawag sa akin, fatih. Kapag ikaw ang nakasampal, ang tawag sa'yo, darib. Mananampal. Pwede kang sabihin na mananampal. Darib. Kapag ikaw naman ay killer, ang tawag sa'yo, katil. Mamamatay tao. Katil. Ano pa? Kapag ikaw naman ay mahilig manuntok, ang tawag sa'yo, lakim. Lakim, manununtok. Ganun siya. Pag ikaw naman ay wrestler, ang tawag sa'yo, sari. Ganyan Sari. So, ganyan ang timbangan niya lahat. While, dito sa, di ba ito ng topic natin? Ganito ang itsura niya. Originally, timbangan niya is ismul fa'il. Tulad ng madid. Ang taong naka-extend. Pero ang makikita mo ay ganito. Madun. Okay. Maglagay pa tayo ng ibang example. Ang ibang example ay ang dhanna. Tingin niyo, anong ismul fa'il ng dhanna? Sino makasagot?
Plus 5. Raise your hand. Nun. Ano? Fatima Josie. Lakasan mo yung boses mo. Danun. The. Tapos? Ano pa? Nun. Wala, hindi ko marinig. Danon. Aywa, zan. Tapos ganyan. Zanun. Ganyan, may shadda. Zanun. Naku, anong original niya? Ito. Paano mo siya gawing original? Fatima Josie. Po. Paano, anong original niya? Za, Danidu. Danino. zani, nun. Nun. Aywa. Danino. Nakuha nyo? So, ang abba, Muhaymin. Abba. Anong kanyang small file? Ang abba. Anong small file ng abba? Ano? Oo, Muhaymin. Natagalan si Muhaymin. Nag-open na mic niya. Arurayang. Aday. Isang oras nag-open ng... Dala. Ano siguro? Ang abun. Abba. Magiging? Abun. Okay, pero ano na siya, may mad. Kaya ganyan ang itsura niya. Abun. Ganyan. Originally, anong original niya? Anong original niya, Moimin? Ano? Abibun. Ganun siya. Yun ang pinagkaiba niya sa mga normal na letter. Okay, next naman dito. Ano pa bang naano natin? Dhamma. Yala, dhamma. Si Safia naman. Safia. Ano ang ano ng ano, Safia? Ng dhamma. Anong small file niya? Dhamun. MashaAllah. So, sabihin mo is dha and then dhammun. Anong original ng dhammun? Dhamimun. Aywa, dhamimun. So, ganyan siya magkuha. Dhamimun. Ang dhamma is naka-join. Ngayon, yung taong nag-join is dhamun. Originally, dhamimun. Ganun siya. Ano pa yung nabigay natin? Ano? Moimin, anong letter pa? Hamun. Ano yan? Hamun, guru. Hamun? Tamun. Tamun. Oh, tam. Okay. Tam. Yala, si Hashina. Yala, Hashina. Anong ano ng tamun? Anong small file niya? Tamun. Okay, tamun. Ganyan. Tamun. Anong original niya, Hashina? Tamimun. Aywa. Ay, bakit ganyan? Mimun. Ganyan siya. So, ganyan na siya. Yung taong kinumpleto niya, ang tawag sa kanya, ang taong nangumpleto, kasi kapag tamun, kompleto. Ang taong nangumpleto ay tamimun. Okay. Next, pag-usapan na naman natin ang ismul maf'ul. Halimbawa, ismul maf'ul niya ay mamdud. Kung anong in-extend mo, yun ang mamdud. Halimbawa, sabi ko, madadtu yaday. In-extend ko ang kamay ko. So, fayadi, so yung kamay ko ay mamdud. Kasi yun ang in-extend ko. Ang kamay ko. Sabi ko, fayadi, ang kamay ko na yun, mamdud. Kasi yun ang in-extend ko. Tawag sa kamay ko, mamdud. Okay, next example. Sabi ko, fatahtul baba. Inopen ko ang pintuan. And then, falbabu, ang pintuan ngayon, maftuhun. Open ng pintuan. So, anong ginamit ko? Maftuhun. Ismul fa'il. Ay, ismul maf'ul. Kasi kung ano yung inopen ko, yun ang maftuh. Nakuha niyo yun? Ang point? Ashina, nakuha mo? Okay, example next pa. Sabihin ko sa iyo,
kasartu al-qalama. Kasartu o kasartul qalama. Binali ko ang ballpen. Pag sabi ko, fal qalamu maksurun. Ngayon, ang ballpen, nabali. So, ang ginamit kong term is maksurun. Kasi kung ano yung, ang ibig kasi sabihin ng ismul maf'ul, kung ano yung receiver, kung ano yung natamaan ng ginawa mo. So, di ba, sinong nabali ko? Yung ballpen. Kaya siya ang maksur. Ang maksur, ang timbangan niya ay maf'ul. So, ganun ka maggawa ng ano niya, ano ng meaning niya. Sino hindi nakaintindi? Last example. Sabi ko, darabtu Muhaimin. Anong darabtu? Parang sinapak ko si Muhaimin ganyan o basta nasaktan ko siya. So nasaktan ko si Muhaimin. Darabtu Muhaimin. Fal Muhaimin. So si Muhaimin, fa Muhaimin. Anong tawag ko? Madrubun. Si Muhaimin ay nasaktan. Nakuha nyo? Pag sinabi ko, fa Muhaimin, daribun, si Muhaimin ang nanakit. Pag sinabi kong daribun. Pero si Muhaimin ang nasaktan, ang tawag ko sa kanya, madrubun. Nakuha nyo? Okay, next example pa. Lakamtu Muhaimin. Lakamtu. Binaks ko si, anong binaks? Yung boxing, parang binaks ko si Muhaimin. Faana lakimun. Ako ang nang box. Lakim ako. Ngayon, si Muhaimin, siyang natamaan ng box ko, natamaan ng suntok. Anong tawag ko kay Muhaimin? Lakimun o malkumun? Muhaimin, anong tingin mo? Ha? Malkumun. Okay, malkumun. Okay, halimbawa naman next. Sabi ko, zurtu, nabisita ko si Auntie Ruaima. Zurtu, Auntie Ruaima. Ana zairun, ako ay bisita. Tapos, ang tawag kay Auntie Ruaima, zurtu kasi Zara, mazurun. Kaya lang may sakit kaya may nawawalang letter. Ibang letter, ibang ano na nga. Kasi mas problema yun kung may sakit anong ilagay natin? Akra to, pinabasa ko, hindi ganun O sige. Karaat Auntie Ruaima at Darsa. Nagbasa si Auntie Ruaima ng pinag-aralan. Auntie Ruaima, qariun. Si Auntie Ruaima siyang nagbasa. Qariun. Ngayon, wad darsu at yung subject, anong tawag natin sa subject? Qari o makru? Auntie Ruaima, anong tawag mo doon? Auntie. Unid to studs? Anong tawag mo sa pag sinabi ko, Auntie Ruaima, Kara'a ad-dars. Kara'at ad-dars. So ang sabi ko, Auntie Ruaima, qari'un. Wad-darsu, anong tawag natin? Ano mo? Makru'un Kariun. o qari'un? Kariun. Okay, qari'un. Pag sinabi mo, ad-darsu qari'un, ang subject siyang nagbasa. Siyang nasa. So ang dapat na ilagay natin makruun. Ibig sabihin ng subject ay nabasa. Makruun. Makruun, ganun. Ganun ang kailangan ma-differentiate nyo ang ismul maf'ul at saka ng ismul fa'il bago kayo mag-transform. Kasi hindi tayo pwede mag-transform na agad kung hindi natin agad meaning muna alamin natin. Meaning ng mga damir na to, meaning ng mga to, ismul fa'il, ismul maf'ul, at saka nandito pa yung masdar. Ang masdar is parang nasa gitna siya. Ganito. Pag sinabi mong... Auntie Ruaima? May tanong ka? Wala, Ustads. Okay. Ang masdar naman is yung pagsulat, ganun ang meaning. Pagsulat, pagbasa, paglakad, parang pag kung sa Tagalog, puro pagpag yan. Pagbasa, pagtawa, pagtulog, yun ang ibig sabihin ng masdar kung i-meaning mo siya. Halimbawa,
ano tawag dito? Nakalakad. Sabi mo, ang masdar niyan, paglakad. Tapos, halimbawa, sabi mo, nakaupo. Ang masdar niyan ay pag-upo. Halimbawa, nakabasa. Ang masdar niyan ay pagbasa. Halimbawa, nakalabas. Ang masdar niyan ay paglabas. Halimbawa, nakapasok. Ang masdar niyan ay pagpasok. Halimbawa, nakasuntok. Ang masdar niyan ay pagsuntok. Halimbawa, nakasipa. Ang masdar niya ay pagsipa. Nakita niyo yung point dito? Kung paano magbigay ng meaning? Ha? Auntie Roima? Si brother po, Junaid Valdez. Sinong hindi nakaintindi? Taas ang kamay. Sinong nakaintindi? Itaas ang kamay. Ngayon nakaintindi ha? Itaas ang kamay. Kasi hindi kayo nagtaas ng kamay. Okay. Paki-like. Yung nakaintindi, paki-like. Pag hindi nag-like, ibig sabihin hindi nakaintindi ha? Amara, hindi mo naintindihan? Naintindihan po. Okay. Ngayon, ulitin natin. Ang madi naka-harvest. Kapafa. Ngayon, pag gawin mong masdar, pag-harvest. Ang masdar niya. Pag-harvest. Ngayon, gawin mong ismul fa'il, ang taong nag-harvest. Ismul fa'il yun. Ang tawag, qatifun. Qatifun. Ngayon, ang hinarvest mo, palay man yan, mais, prutas, ang tawag doon ay maktufun. Maf'ulun. Maktufun. Tingnan yung timbangan. May mim. Maktufun. Ang timbangan niya, maf'ulun. Okay, next example. Kasi gusto ko talaga ito yung main objective natin. Yung maintindihan ninyo. Okay, ulit. Ustad, excuse po. Pwede isulat para manote din namin. Isulat? Sige. Sabi mo eh. So, ilagay ko dito. Gasala. Nakaligo. Hey, hindi na. Basta gasala yan na. Gasala. And then, ipagpalagay mo na, kasi maraming timbangan, pero maglagay na lang ako ng isang timbangan niya. Gaslun. Mayroon ding timbangan niya, gusulun. Gaslun na lang muna. Gaslun. Di ba, sinabi ko sa inyo, pagligo. Yan na. Pagdating naman ng ismul fa'il, ang taong naligo, ang tawag sa kanya, gasilun. Diba? Ngayon, ang binasa mo o ang pinaliguan mo o ang ginamit mo sa pagligo, anong tawag dito? O ang tawag dito? Halimbawa, yung katawan mo. Siyempre, katawan lang naman natin yung pinaliliguan natin. So, ang tawag doon is magsulun. Ganon lang siya. So, itong ismul maf'ul natin. Always yan maf'ul. Itong ismul fa'il, always yan fa'il. Ganon lang siya. Okay. Sige na. Dito muna naman. Next naman, last na to. Time na pala. At least na natin. Kasi ito lang talaga main objective natin sa araw na ito. Alamin ang meaning ng ng masdar, ismul fa'il, at saka ng ismul maf'ul. Kahit, okay na yung tatlo na yun. Diyan na time now. Ano pa next? Dahaka. Nakatawa siya. Ano ba tong tao na to? Sabi mo, praning. Tawa ng tawa. Dahaka. Okay. Anong masdar niya? Sa meaning muna, meaning. Happy. Anong masdar ng dahaka? Meaning. Sabi mo, nakatawang dahaka. O dahika, sorry. Dahika pa lang niya. Hindi dahaka. Sige. Dahlun. Si ano muna? Masdar niya, meaning muna, meaning. Ito, nakatawa. Anong masdar niya sa Tagalog? Pagtawa. Pagtawa.
Paano? So yun sabi mo pagtawa. Ngayon, marami siya itong masdar kasi pwedeng dihakun, pwedeng duhukun, pwedeng dahkun. Kaya hindi muna ako nag-concentrate sa timbangan ng masdar sa 3 letters. Pero magbigay na lang tayo ng isa. Dahkun, tama yun si ano niya. Dahkun, isang ano niya, masdar. Ngayon, anong ibig sabihin niya happy? Ibig sabihin niya kapag small fa'il. Wala naman tayong class, di ba? After nito. Bro Jamal? Bro ano? Yasser, ano to pangalan mo? Wala po, Ustad. Wala naman, wala, di ba? Wala po. Okay. Yala, happy. Ano ibig sabihin niya? Ha? Tumawa. Siya yung tumawa. Ulitin mo? Siya yung tumawa. Siya ang tumawa. O yung taong tumawa. Siya ang dahik. Mashallah. Dahikun. Okay. Yung taong pinagtawanan niya. Halimbawa, sabi ko, dahikat, happy. Dahikat, happy. Ala al-tilfaz. O yung nakita niya sa TV. Anong tawag natin doon? Ismul maf'ul. Ismul maf'ul. So, paano mo to gawing ismul maf'ul? Dahikun. Maf'ulun. Timbangan niya, maf'ulun. Maldi. Tapos? Maldi. Dad. Dapat dadang Maf'ul. Mad'u. Fatima Josie. Parang nagtatry ka. Sabihin mo. Madhulun. Nasaan ang lam? Walang lam dyan. Madhukun. Aywa, madhukun. Ganyan siya. Meron na kayong concept kung paano magbigay ng meaning at paano maggawa. So, ganun ang style niya. Ganun lang talaga siya. Wala nang iba. 3 letters pang pinag-aralan natin na huwag muna kayo pumunta sa mga matataas. So, yan muna inshallah for the day. Yung tawag dito, huwag nyo kalimutan answeran yung quiz nyo. Quiz. After ng quiz, pupunta kayo saan? Ang attendance. Quiz and then attendance. Teka lang muna ha. Teka lang muna. Dito tayo. Nasaan na yung classroom. Andyan yan siya. And then dito. Tingnan ko muna yung setting niya. Patay. Walang setting. Uy. Huwag muna kayo mag-answer. Hindi ko na ano yung setting niya. Okay, go. And then, ano ko, para may link kayo. Pwede sa link na lang. Copy. Kung tapos na kayo nag-answer sa link, pindutin nyo dito sa quiz. Ipindutin nyo yung done ha. Mayroon yung done dyan. Kailangan nyo yung pindutin. Bakit assignment to? Nalagay ko na ba yung quiz 3? Pag di ba nag-ano kayo yan, pindutin nyo to, lalabas ang ano, tapos pindutin yung done. Kahit yung done lang pindutin nyo. Pag tapos na kayo sa link. Para hindi siya lalabas dito na missing. Kasi lalabas siya na missing kapag hindi kayo nag-done doon. Saan yung ano? Link. Nasaan ang link? Nasaan yun? B3, A1 term to, no? Andyan na. Sino pa kayang wala dito? Abdulaziz, sinong wala dito? Si Happy, si Ashina, Jams. Sa'yo rin to, Jams, no? Ikaw rin to, Jams, no? Moderator, sino tong Jams? Hindi, Ustad. Bro, Muaymin. Kayo mo to, Jams? Muaymin po yan, Ustad. Muaymin. Tapos si Josephine, si Lynn, sino to? Si Amara, si Mirhani, si Roaima, Safia. Ilang kayo lahat? 11 minus 1. 10 lang ba kayo lahat? Moderator, 10 lang sila lahat? 10 po sila, Ustad.
10? Ngayon po opo, 10. Si Abdul Aziz po, Ustad. Medyo Oh, may pasok na po. nagpaalam yun sa akin, nagpaalam. Po. Ustad, after ko mag-submit, ano nang gawin ko? Alis na ako dito sa Magano ka, page. punta ka sa ano nyo, sa attendance nyo. Katapos mo mag-attendance, di ba mayroon ng baong yung out? Ano, na-explain na ba ng moderator? Yung tungkol sa out na yun? Alam na po nila, Ustad, sa mga naunang subject po. Alam na po nila. Okay, good. Mag-type na lang po ng out. Pwede na po umalis. Ano yung sinasabi mo, Ustad, yung done? Dito sa classwork, di ba? Pag pumunta kayo dyan. Submit. Saan? Submit. Dito. Submit. Yung submit? Oh, yung submit pala, sorry. Submit. Okay. Response submitted. Para hindi sila labas niya na missing. Kaya maraming nagtatanong, bakit sabi niya missing? Eh, nag-answer naman ako. Binigyan ko lahat. Ibig sabihin nun, hindi yun hindi siya naglagay ng submit doon. Wala nang problema kasi i-encode ko rin naman ng mga grade nyo dito. Meron pa pala akong isang gagawin. Teka lang kayo, magantay kayo ha. Yung last meeting natin pala. Ano yung assignment? Quiz number? Quiz number 2. Quiz number 2. Gagawin ko lang 5. Hindi ko na doublein. Gagawin ko lang 5. Update. And then, yan na sana yan. Ilagay sa grade. Nag-automatic din pala siya. Masyadlo. 8 out 5. Ibig sabihin dito 4. Hey, sorry. Ito pumunta dyan. 4 out of 5. Papunta na sila, kumakain pagtawag ng pray ko lang sila dito. Ito, ibig sabihin 1. Kasi minaynosan ko na yung lahat. Return. Ito, ibig sabihin 2. Ito, nagiging 5. Perfect yan. Ito, naging 2. Hindi, baka dalawang card. Ika lang.